Ako po si Ginang Ligaya P. De La Cruz. Nagtuturo dito sa Unisan Multigrade School. Pero at the same time, ako po yung school in charge ng school namin. Yung school namin, marating mo ito sa magitan ng pagsakay ng pamboat. 1 hour yung pagbabiyahe mo. Nung Yolanda, napakalakas naman talaga ng hangin noon. Natanggal yung scene, yung ibang scene. Tapos ang ingay talaga kapag malakas, lalo na sa amihan. Yung building namin dyan, dapat i-repair yon. Pero medyo nakalimutan kasi tapos sabi, meron na daw budget, hihintayin ko lang daw. So naghintay ako hanggang sa rating ito ng Check My School. Sa Check My School, this is part of the year 1 that we were invited to be one of the NGO partner ng ANSA AYAP. Sa ngayon, I have only 16 volunteers for the 5 municipalities and we have 100 schools to monitor. Ako pala si Hilda Hermohino. Isa po akong may bahay, nag-aalaga ng 3 anak. Ako isang volunteer ng CMS, yung Check My School. Yung ginagawa namin is pinupuntahan namin yung mga schools, malayo man o malapit, basta gawain talaga namin yon. Hindi madali, mahirap. Lalong-lalo na pag nasa isla ka na, hindi patag yung dadaanan namin, kundi puro mga bato-bato. Ay! Tapos aakyat kami ng bundok. Yung main task na binibigay sa amin ng Check My School is yung parang makatulong talaga sa mga school na halimbawa na nasalanta ng bagyo o yung mga lumang school na hindi na iniintindi ng government natin. Andito po tayo sa loob ng room nila. Sa makikita nyo po yung bubungan nila, yung ceiling po nila ay nawawasak na. Mga estudyante dito ay pag umuulan, parang dinidikit nila yung mga bangko nila doon sa gilid para hindi sila mabasa at saka mainitan. Ito po yung room na to, room ng grade 3 and 4. Wala silang kuryente at saka walang CR sa room. Kakulangan sila nga eskwelahan, amugid, ang tubig, ang dako nila nga problema. Nagakuha sila dito sa malayo man nga lugar, siniman nga sityo. Isa din pala sa kakulangan ng paralan ito yung internet, yung mga computers. Kailangan pinapag gumawa sila ng report. Kailangan nilang tumawid sa dagat, pupunta dun sa town proper ng Nueva Valencia para gumawa ng mga report nila. As a volunteer, nagdala kami ng mga forms. Una-una, pagpasok namin sa school, ginagawa namin, approach kami sa principal o sa school head. Explain namin yung part namin kung bakit kami pumunta sa school. Merong mga teacher o principal na parang hesitant. Merong pumunta sa kanila na isa daw ang NGO na kumuha ng lahat ng data na iyon pala'y ginamit ng kumuha sila ng pondo. After they receive the amount, hindi na sila bumalik dito sa Guimaras. So doon namin nakita yun ang naging isang hindrance sa kanila at isang challenges na I myself have to go to that school and explain again. So after we were able to explain to the teacher in charge or to the supervisor, they were able to appreciate that there is such organization na maaari palang tumulong sa kanila na through Check My School and Guimaras, mapadala namin lahat ng kanilang hinanaing, whatever problem they have, we can endorse directly to the Check My School and Central Office at sila yung kukulit doon sa DepEd natin na maibibigay yung tulong na kailangan ng mga schools natin. Nagpapasalamat din kami sa Check My School kasi at least yun yung nag-provide ng opportunity, no, para maipaabot sa amin the soonest time possible yung problema ng paaralan, no. So
Immediately after nag-inspect kami doon sa site at nakita namin na sira na yung paaralan, no? In-inform ko kaagad yung mayor namin, si Mayor Manuel Galila, no? And hindi naman siya nag-hesitate, no? Agad-agad nag-meet siya with the Municipal Development Council, no? Hinanapan ng pondo. Unang-una, I was really worried, no, yung tungkol sa Onisan dahil it was caused by Typhoon Yolanda pa. And sabi ko, dapat aksyonan namin kaagad, no? March 6, nag-execom kami kaagad. At ngayon, no, so we are now on the procurement process. And I hope that we can start, no, the rehabilitation or the repair, no, of that school within this month. Actually, yung volunteers natin ay walang sweldo. They are only given an incentive or an honorarium. Nag-volunteer kami, hindi naman namin hinahangad na may sweldo kami. Kusang loob na sumali ka dito para maipagmayabang mo sa sarili mo na pag nagbunga ito is a fulfillment naming lahat to sa sarili namin. Nangingibabaw yung pagiging volunteerism talaga. Yung wala kang hinintay na kapalit. Yung, ang sa amin lang talaga is makatulong. Kasi nasabi ko nga sa sarili ko na, bakit ba ako volunteer? Wala naman akong mapapala dyan. Pero pag may outcome na, so yun, proud na proud ka. And then, nasabi ko sa sarili na, kahit volunteer lang kami, pero kung hindi kami mag-volunteer, sinong gagawa? Siyempre po, masayang-masaya. Sabi ko, wow! Sabi ko, mabibigyan ng repair. Mabibigyan mo ng repair yung school namin. Tapos, magkikita. Kasi, hindi po nila makita dahil napakalayo ng school namin. Pero sa ngayon, magkikita nila na ganito pala ang tsura ng building namin. Na kapag nagkaklase ako, nagtuturo ako, mahirap ako umulan. Pumunta ako sa inuuro ko yung mga bata. Sabi ko, mga bata, pasensya na kasi hindi pa naayos yung building natin. Sabi ko, mabuti na pag naayos, okay na yan. Sabi ko, gano'n. Tapos, pinapatawa ko lang sila. Sabi ko, pagpasensyahan nyo muna kasi hindi pa naayos. Pero pag naayos na, okay na yan. Sabi nga sa akin ng grade 6, Ma'am, ang daya mo, aalis na kami. Tapos, okay na yung building nyo. At gano'n. Thank you po sa Check My School.